Mga kwento ni Felmo. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Baldo. Laking Manila at ngayon ay naririto sa may Bulacan. Ang kwentong ibabahagi ko sa inyo ay personal kong karanasan ng tuluyang mabago ang paniniwala ko tungkol sa mga katotohanan na may ibang nilalang na umiiral sa mundo maliban sa atin. Nangyari ito noon lamang 2023. Buwan ng Hulyo, nang minsan kaming bumisita sa probinsya namin sa Visayas. Hindi ko na po babanggitin ang eksaktong pangalan ng lugar dahil kagaya ng nasabi ko. Last year lamang ito naganap. Buwan ng Hulyo ay bakasyon sa eskwela ng mga anak ko kung kaya napaunlakan ko ang aking tiyahin at dalawang pinsan na sasama akong uuwi sa Visayas para ayusin ang puntod ng namayapa akong tiyahin doon. Bale, yung tita ko ay kapatid ng nanay ko at isa sa mga kapatid ng nanay ko ay nakapangasawa ng Bisaya kung kaya't dito na sila nanirahan at dito na rin siya pumanaw. Masaya ako dahil sa kauna-unahang pagkakataon sa buhay ko. Mararating ko ng probinsya na laging napag-uusapan ng aking mga pinsan, lalo na yung dalawa kong kuya na sina Toro at Pat. Bata pa lamang kasi ako ay lagi na nilang nakikwento sa akin kung gaano kaganda ang lugar ng aking tiyahin at gaano din ito balot ng kababalaghan. Hindi naman ako naniniwala sa kanila dahil nga lumaki at tumanda na ako sa lungsod. At sabi ko pa ay mas takot pa ako sa adik kesa sa mga kinikwento nila mga aswang-aswang na yan. Sabi nila sa akin, "Ngayon, malalaman mo na kung sinungaling kami ng kuya mo," sabi ni Kuya Toro. Bali si Kuya Toro ang anak ng namayapa kong tiyahin doon sa probinsya. Habang si Kuya Pat naman ay tumira din sa lugar ng tiyahin ko sa loob ng 20 taon dahil sa kanyang trabaho bilang merchandiser sa isang mall. Nag-eroplano kami papunta doon dahil meron lamang kaming 4 na araw para maayos ang libingan ng tiyahin ko. At siguradong marami pang mga papeles ang lalakarin para mailipat siya ng maayos sa puntod. Nang dumating na kami sa lugar ay tumuloy kami sa bahay mismo ng tiyahin ko na siya namang namanan ng Kuya Toro ko. "Pasok kayo," nagmamadaling sabi niya sa amin noon. Medyo maalikabok. Nasa Manila din kasi ako nitong nakaraang linggo kaya hindi ko ito nalinis eh. Maayos pa naman ang bahay ng tita ko. Ang mga gamit ay medyo luma na pero magagamit pa naman. Agad kaming lumabas para bumili ng mga pangkonsumo, kagaya ng bigas at karne na magluluto hanggang sa pag-alis namin. Bali kaming 3 magkakasama nun. Panay ang kwento ni Kuya Pat sa akin na malaki na daw ang pinagbago ng lugar. Dati wala pang mga bahay sa gawing ito. Ngayon ay may bakod na at karamihan ay yari pa sa bato. Marami mang nagbago, ay malawak pa rin ang taniman ng mais at niyugan sa lugar at meron pa ring masusukal na bahagi, lalo na ang pakyat sa bundok noon. Nagsimula ang kakaibang karanasan ko nang pumunta kami sa isa sa mga tiyuhin ng pinsan ko sa lugar. Nang magsimula kami maglakad ay maririnig mo ang huni ng mga kuliglig sa paligid. At marahan na ihip ng hangin na siya namang nagbibigay ng preskong pakiramdam. Walang ano-ano, biglang nagsalita ang Kuya Toro. "Sandali. Anong problema, Kuya?" "May nagmamasid sa atin," sagot naman ni Kuya Pat. "Ano? Saan? Sino?" Sunod-sunod kong tanong noon. "Makinig kang Baldo. Nawala yung mga tunog ng kuliglig, di ba?" Biglang uminit yung paligid. Napansin ko na si Kuya Toro ay walang kibo pero panay ang buka ng bibig na para bang nagdarasal. Wala pang 5 minuto ay bumalik ang simoy na presko
at mga tunog ng kuliglig sa paligid. Nagsimula akong mapaisip kung ano ang nangyari. Patuloy pa kami sa paglalakad sa niyugan na medyo masukal nun, hanggang sa marating namin ang bahay ng tiyuhin ng pinsan ko. Bale, tiyuhin ko na din ata yun, Sir Seth. Nagbigay galang kami at pinatuloy sa kanilang simpleng bahay na kalahati bato at kalahati ay kahoy na tabla. Nagwika ang tiyuhin namin ng, mukhang may nakasunod sa inyo ah. Sabi naman ni Kuya Toro. Opo, kanina pa yan. Hindi ata ako nakilala. O dahil may kasama lang kaming dayo. Napaisip ako sa sinasabi ng kuya. Ako lang naman ang bago sa lugar na yon. Pero yung nauna nilang sinasabi ay wala akong idea. Wala na talaga akong paniniwala sa mga ganyang bagay. Dulot ng paglaki ko sa may syudad. At sa panahon na ngayon ng makabagong teknolohiya, ay malabong umiiral pa ang mga sinasabi nila. Sabi ko pa nga nun, ang tatanda na natin kuya para magtakutan pa sa mga ganyan. Sabay tawa. Hindi din naman nila ako pinakialaman at nagpatuloy sa pakikipagkwentuhan at kamustahan sa mga pinsan at mga kamag-anak ng tiyuhin ko sa lugar. Nagsumapit ng katanghalian, nagpaalam na kami na uuwi na. Naging maayos naman ang kabuuan ng araw. Pero sa pangalawang araw, doon na nagsimula ang kakaibang bagay na tuluyang bumago sa paniniwala ko. Nang magsimula na kaming ayusin ang puntod ng tiyahin ko, papunta pa lamang kami sa sementeryo, ay may kakaibang kilabot na akong nararamdaman. Pero hindi ko ipinapalata sa dalawa kong kuya. Yung sementeryo ay sadyang kakaiba. Malapit ito sa bundok. Hindi pa ganon kaayos ang kalsada at kapaligiran. Masukal, mabato, liblib. Ganon pa man ay nakarating kami sa sementeryo at nagsimula ng maglakad. Dito ay tahimik akong nakasunod sa mga kuya ko na nauuna sa akin sa paglalakad nun. Pero nagulat ako nang bigla na lamang silang nawala. Nakikita ko sila sa harapan ko pero hindi ako makapunta sa kanila kahit anong ikot ko sa mga puntod na yon. Dito, nagsimula na akong kabahan. Matino ako. Hindi ako bago sa mga sementeryo. Pero kahit anong gawin kong ikot sa mga puntod, ay hindi ako makarating sa kanila. Sinimulan ko silang tawagin. At laking gulat ko nang hindi nila ako pinapansin na para bang wala ako doon. Samantalang abot tanaw ko lang sila. Tansya ko ay wala pang 10 metro ang layo sa akin nun. Kuya! Wala talaga. Napa-sign of the cross na lamang ako nang biglang may humatak sa balikat ko. Si Kuya Pat. Anong ginagawa ang Waldo? Saan ka pupunta? Nakangiti nitong tanong sa akin. Habang ako naman ay halatang pinagpapawisan na ng malamig nun. Bigla kayong nawala, kuya. Sabi ko. Nasa harapan ko lang kayo pero bigla po kayong nawala. Ilawakan ako ni Kuya Pat sa ulo at hinipan. Nakatuwaan ka lang. Huwag ka mag-alala. Kilala ka na nila. Mamatay ko mang isipin, Sir Seth, kung ano ang tinutukoy niya pero ipinaliwanag naman ni Kuya Toro na nagkalat daw sa lugar ang mga elemento at napagkakatuwaan talaga ang mga bago. Hindi talaga ako nakangiti ng mga panahon na yon. Nilinis namin ang puntod ng yahin ko. Naglagay ng kandila, bulaklak at dasal sa kanya bago kami umalis. Nung pauwi na kami ay hindi na ako nagpahuli ng lakad sa takot na baka maiwan at mawala na naman ako. Maya-maya, may nasipat akong bata. Siguro, mga nasa 10 taong gulang na babae na nag-aalay ng kandila sa isang puntod na dadaanan namin.
Bilang isang normal na reaksyon ay lumagi ako sa kaliwa para hindi ko siya maabala sa kanyang pananalangin. Eto na, Sir Seth. Nang makalampas na kami, nilingon ko ang bata. Wala na ito. Walang madadaanan na iba kundi ang dinaanan namin kanina. Dapat ay makikita ko ito dahil wala pang 3 minuto kaming nakadaan at hindi pa naman nakakalayo. Nagtayuan lahat ng balahibo ko habang tumatawa naman si Kuya Pat. Aba Baldo, mukhang may tinatago kang abilidad ah. Nagulat ako nung umiwas ka dun sa bata. Nakita mo siya no? Tulala ako at pilit inuunawa ang sinabi ng kuya. Mabuti nga daw at anyong tao ito dahil kung anyong elemento ay paniguradong magsisisigaw umano ako noon pa lang. Sabay tawa ng malakas ni kuya noon. Tigilan mo na nga ako kuya. Lakas mo mang trip ah. Tinatapik-tapik naman ito ang balikat ko habang tumatawa. Nang makauwi ay nagpahinga kami saglit at nagsimula ng magluto ng panghapunan. Nakakain kami at nang makatapos ay nagpahinga na dahil bukas ipagpapatuloy namin ang pag-aayos ng papeles para malipat ng maayos ang puntod ni Tiyahin. 3:00 ng umaga tayo alis, Baldo, para marami tayong magawa. Tumango naman ako at naiga na sa kama. 2:30 pa lamang ay nagising na ako. Nagtimpla ng kape at lalabas sa balkonahe para manigarilyo. Ibinaba ko na ang baso at nagsinti na ng sigarilyo nang bigla akong makarinig ng kakaibang huni. Hindi ko mawari kung hayop ba o kung ano. Pero sigurado ako ngayon ko lamang ito narinig sa buong buhay ko. Hindi ko na sana ito papansinin pero yung huni, paiba-iba ng pwesto at nagsimulang humina. Dito ay nakaramdam na ako ng kakaibang kilabot. Nagdesisyon ng pumasok ulit sa bahay at buksan ang ilaw sa balkonahe. Pero grabe ang tayuan ng mga balahibo ko sa buong katawan. Kung kaya't ginising ko si Kuya Turo. Mahimbing pa itong natutulog at di nito pinansin ang panggigising ko sa kanya. Lumipat naman ako kay Kuya Pat. Gumising ito para alamin kung bakit. Kuya, may ibang huni akong naririnig eh. Hindi ko alam kung ano. Pero dyan lang sa labas. Kanina pa yan dyan. Nabulabog mo lang nung lumabas ka. Sa inis ko ay sinabi ko na, ano bang pinagsasasabi mo dyan, kuya? Oh, di ba hindi ka naniwala sa kanila? Ayun oh, andyan sila sa labas. Para akong binuhusan ng tubig na may yelo at natulala nun. Sabi pa ng kuya, kung hindi pa rin ako naniniwala, ituon ko umano ang paningin ko sa isang bahagi lang ng bahay o sa bakuran. Masyado silang mabilis para sa mata mo kung kaya ituon mo na lang sa isang direksyon. Kahit ninenervyos, muli akong lumabas para matigil na ang kalokohan ni kuya. Itinuon ko ang tingin ko malapit sa may bubungan ng bahay. Ilang minuto lang ang nakalipas. Hindi ako makapaniwala sa nakita ko. Dalawang naninilaw na may pintig ng pulang mga mata ang nakadungaw sa kanto ng bubong ng bahay ng tiyahin ko. Dahil madilim sa bahaging yon, naaninag ko lamang ang anyo nito na talaga namang nakakahiwalay kaluluwa sa takot. Balot ito ng maitim na balahibo. Kasama ang mukha nito. Gumalaw ito ng mabilis papunta sa puno ng niyog na malapit sa bahay. Anyong tao, pero meron itong pakpak. Sobrang hindi maabot ng pangunawa ko ang aking nakita at narinig nun. Alam kong mahirap pong paniwalaan ito sa panahon ngayon, bunga ng bago na yung teknolohiya. Pero ganun na lang ang pagkamangha ko kung kaya't naisulat ko ito sa inyo.
Yung inaakala ko na sa mga kwentong panakot lamang ay isang malaking katotohanan pala. Nang magising na si Kuya Toro, dali-dali itong lumabas habang bumubuka-buka ang bibig na may sinasabing hindi ko maintindihan. Hindi naman ito wikang Bisaya dahil madali lang naman malaman yon. Ayon kay Kuya Toro, 3 umano ang mga yon na bumisita sa bahay kanina. Ang isa umano tik-tik, isa'y manananggal, at ang isa tinatawag na kubot. Hindi ko malaman kung paano magkakasya sa katawan ko ang takot na nararamdaman ko ng mga sandaling yon. Inilarawan ko pa sa kuya ko ang nakita. Sabi niya, huwag daw akong mag-alala dahil hindi naman sila interesado sa akin. Mabango lamang umano ang dayo para sa kanila. Para makalma, iniabot ng Kuya Pat ko ang isang kwintas na may palawit na krus. O ayan, marami nang napagdaan ng yung kwintas na yan. Ingatan mo. Ayon sa kanya, ito ang nagligtas sa kanya sa tiyak na kapahamakan nang puntik siyang biktimahin ng aswang nung bago pa lamang din siya sa lugar. Pero hindi gaya ko. Si Kuya Pat ay madalas walang kasama tuwing nagpupunta sa dagat. Namamana kasi ito ng isda at alimango. Meron umano siyang namataang isang babaeng mahaba ang buhok na nakatayo sa pangpang, nakatingin sa kanya. Hindi naman siya assuming na siya ang tinitingnan nito pero sa oras na yon, siya lamang ang nasa dagat. Para makaiwas ay umiba umano siya ng direksyon ng nilanguyan. Pero laking gulat niya nang nasa tapat niya pa rin ito, nakatingin sa kanya. Hindi ito lumalapit sa tubig. Nakatayo lamang ito at nakatingin sa kanya ng matalim. Natakot siya at nagsimulang lumangoy sa ibang direksyon. Pero kahit anong iwas niya, ay naroroon pa rin ang babae. Nagulat na lamang siya nang may isang babaeng tinig ang sumisigaw ng, "Lintian ka! Lumayo ka sa pamangkin ko!" Tiya ko yon. May dala itong buntot pagi at iwinawas-iwas ito sa ere habang palapit sa babae sa pangpang. Napag-alaman nila na hindi ito taga-baryo nila at nakursunadahan si Kuya Pat dahil bago ito sa lugar tapos mag-isa pa. Siguradong hapunan na umano siya noon. Mula noon ay sinutan siya ng kwintas na may palawit na krus ng tiyahin ko. Napakarami pa raw naganap noon na talaga namang nakakakilabot para sa kanya. Pero natutunan din niyang maunawaan na totoo ang pag-iral nila. Si Kuya Toro ko naman ay nalaman ko na ipinasa pala ng tiyahin ko sa kanya ang karunungan nito. Kaso lang, hindi ito ipinagpatuloy dahil mas pinili nito ang buhay sa syudad. Yun pala ang dahilan ng kanyang pag-uusal nang hindi ko maintindihan. Salita na talaga namang naging epektibo sa mga nilalang ng dilim. Simula ng pag-uwi namin na yon, nagsimula na akong magsaliksik sa mga uri ng mga nilalang na yon. Magpasa hanggang ngayon, ay namamangha pa rin ako sa kanilang pag-iral sa mundo natin. Itago niyo na lamang po ang aking pagkakakilanlan. Itago niya ako sa pangalang Juana. Kasalukuyang nasa ibang bansa. Ikikwento ko rin po sana ang karanasan ko, pero hindi ako sigurado kung gabay ko siyang maituturing o kung ano kasi bawat albularyong nalalapitan ko. Sa una lang talaga may ipapaliwanag sa iyo yung mga nangyari. Kapag magtatanong ako ulit, parang hindi na ako kilala o parang hindi na ako lumapit sa kanila. Parang nila akong nakalimutan sa ikli lamang ng panahon kaya naiiwan akong blanko. Pinangalanan ko siyang King kasi ang sabi ng manggagamot na kaibigan ng tita ko na nagmula sa Mount Banahaw. Isa umano itong hari ng engkanto. Ayon pa dito,
Ako umano yung kabiyak niyang naunang namatay nun. Na-reincarnate at binantayan na ako simula pinagbubuntis pa lamang ako ng nanay ko. Ang itsura niya ay maliit na lalaki kung ihahambing ko sa tao. Para po siyang si Ogie Alcacid. Pero yung ilong niya ay patulis. Hindi ko rin napapansin yung mata niya gawa ng parang malabo yon. Hindi mo makita kahit naka-eye to eye kayo. May tungkod siyang napapalibutan ng ugat. At sa tuktok ng tungkod na yon, may diamanting green na hinding-hindi ko makakalimutan. Gawa ng holding hands while walking po kami. Pero nung una ko siya makita, ang itsura niya ay makisig na nakasalakot. Nakasinaunang suot ng simpleng mamamayan ng Pilipinas. Spoiled ako kay King. Binibigay niya yung mga hinihiling ko. Hindi man sa realidad pero sa panaginip. Aminin kong nahulog ako sa kasitan niya. Lagi niya akong pinapasyal sa mga lugar na sobrang ganda. Mga tubig na nagniningning na parang diamante. Mga isdang parang koyang aliwalas pero palaging palubog ang araw. May pinapainom sa akin si King. Ang sabi niya, sa panaginip ko ay pangtanggal daw yun ng sakit ng tiyan. Katas siya ng ewan ko kung anong prutas. Para yung sayote pero malaki-laking sayote. Sobrang kinis. Kulay berde. Yung katas, iniinom ko yun pero nagigising pa rin ako kahit na lagi kami magkasama sa panaginip nun. Ginagaya niya lahat ng paborito o crush kong artista. Maging singer. Mamamalayan ko na lamang siya yun pag hindi nagsasalita at may pulang marka sa katawan. Para mas mapaiksi ang kwento, Sir Seth, ikikwento ko sa inyo yung mga nangyari na ginawa ni King para sa akin. Isang araw, naligo kami ni Noria. Sa tiyahin ng ex ko yun. Nagsasayawan kami at medyo hindi ko nagustuhan ang tono ni Noria. Sabi niya, "Ate, ang sagwa mo naman." Sinagot ko siya ng, "Sagwa-sawa ka dyan. Madulas ka sana sa CR." Lumipas ang oras, naligo si Noria. Paglabas niya sa banyo, hinampas niya ako sa balikat at ang sabi, "Ate, may tumulak sa akin sa banyo. Uupo pa lang ako sa inodoro. Naramdaman kong may tumulak sa balakang ko. Sumalampak po ako sa semento. Bawiin mo yun, bawiin mo yun." Lumala yun, Sir Seth, na habang naroroon ako sa bahay, naging target talaga si Noria. Isang beses nun, nagsasampay umano siya. Tumungtong siya sa isang upuan. Ayos naman ang bangko pero meron daw talagang parang sumipa sa bangko na yon. Nalaglag siya na muntik nang matamaan yung ulo niya sa kanto. Kung inabot daw yun, malamang matatahi yung ulo niya. Lumipas ang panahon, umalis ako doon. Bumalik sa bahay namin. Habang nakahiga ako sa kwarto ko, nagsalita ako na ibigay mo lang yung gusto ko. Sayong-sayo na ako. Sumunod na araw ay may lakad ako noon. Sasamahan ko yung kaibigan ko mag-a-apply ng work. Pagkatapos kong maligo ay napansin kong nawala ang singsing namin ng ex ko. Hindi ko yun hinuhubad sa daliri ko pero wala. Ikot kami ng ikot ng papa ko para hanapin. Ultimong sa drainage ng banyo. Baka kasi habang nagsasabon ako, nawala sa kamay ko at dumulas yun. Pero hindi namin nakita ito, Sir Seth. Ultimong yung kwarto ko ay parang binagyo kakahanap. Bago ko ilak ang kwarto, nagsalita muna ako. "Balik mo na yung singsing. Sorry na, baka nabigla lamang ako kagabi. Aalis na ako at tulungan mo kong hanapin yon." Ginabi kami sa pag-uwi. Pagtingin ko sa mahigaan, sa ibabaw ng unan ay talagang maayos na nakapatong doon yung singsing.
Tuwang-tuwa ako sa kanya. Pangalawang pangyayari, may ex naman ako na isa pa. Nananakit na itong nilalang na ito, Sir Seth. Medyo naging agresibo na siya dito at talagang lumapit na kami sa albularyo. Sabi ng ex ko ay madalas daw masakit ang batok niya na parang may nakadagan sa kanya at nagmumuntik-muntikan daw siya sa may trabaho niya. Nagpatawas ako pero inuna namin ang ex ko na ito. Grabe, Jay. Sinasakal siya ng kasama mo. Pwede siyang maaksidente kung di mo papakiusapan at papakilala to. Nakakatakot ang itsura niya. Yung balat niya ay parang kahoy. Dami mong alupores na kasama dito. Purong itim. Sabi pa ng albularyo sa akin, magpausok daw ako pag uwi ko para hindi ako makuha. Pero sa loob-loob ko noon, siya na nga lang yung kakampi ko. Aalisin pa. Pati ang paborito kong pinsan noon ay nadamay dahil natapatan siya ng isa sa mga alipores ng nilalang na ito. Hindi din kami nag-work ng isang ex ko na yon kasi ewan ko, laging pinapakita sa akin yung mga kalokohan ng ex ko. Sa sobrang kumpiyansa sa sarili, inaiwan ko siya. Nagkaroon ako ng pangatlo, taga-gobyerno, sundalo. Una, maayos ang pakikitungo niya pero mas masahol pa pala sa demonyo. Unang dinala niya ako sa lugar nila. Nagkatampuhan pa kami sa daan sa hindi inasahan. Pagtingala ko, Sir Seth, bigla na lang nadulas ang motor. Sumemplang kami. Nagpagulong-gulong ako pero wala namang malalang tama. Ang suot ko noon ay pants na butas-butas at long sleeve na butas-butas din. Yung suot ng ex ko noon, naka-full uniform pa ng sundalo. Ang nakakatawa dito, kung anong masakit sa akin, yun ang tama sa kanya. Nang nakapunta kami sa destinasyon namin, naglinis na kami ng katawan. Doon, nakita yung tama naming dalawa. Natatawa ako sa parte na to. Takang-taka yung ex ko. Yung mga damit ko butas-butas pero siya yung napuruhan. May sugat sa balikat, may sugat sa tuhod, may sugat sa kamay. Ultimong yung kuko, natuklap pa. Pero suot niya nun makapal na uniforme. Kinabukasan ay pumunta kami sa perya. Walk trip kaming tatlo ng ate niya. Natisod ako at nadapa. Napadapa ako na parang palaka. As usual ay may masakit pa rin sa akin noon. Yung palad at ang paa ko. Pinagtatawanan nila akong magkapatid pero wala akong galos noon. Nung naroroon na kami sa bahay ng magulang niya, nagmotor siya. May binili. O yung sumaglit lang sa ex niya na malapit sa lugar nila. Pag-uwi niya ang sabi niya sa akin, nadisgrasya daw siya at nasugatan. Kung anong masakit sa akin pagkadapa ko, yun naman ang sugat niya. May sugat sa palad, sa kabilang kuko naman. Nararamdaman ko na rin noon na parang niloloko lamang ako ng taong to. Kaya pag uwi namin sa Manila, medyo umiwas-iwas muna ako. Umuuwi-uwi kasi siya sa bahay kung saan ako nakatuloy. Kaya napupunta niya ako. Ang huling away namin ay nagtanong na siya sa akin at ang sabi niya, "Ano ginagawa mo sa akin, ha? May ginagawa ka ba?" Napapansin ko lang noon na kahit anong lasing ko, hindi ako sumisemplang sa motor kahit gaano kalayo eh. Nakakauwi ako ng maayos. Pero ngayon pag inaaway kita, sisemplang ako. Tulad kahapon, di naman kita inaano pero patag yung daan pero sumemplang pa rin ako. Baka hindi ka nag-iingat. Yun ang sabi ko sa kanya. Hanggang sa lumamig na at tuluyan na kaming naghiwalay. Sa sumunod na ex ko nun, kala ko siya nagawa ng relihiyoso. Kaso relihiyosong hilaw pala. Masakit magsalita, pasimpleng babaero.
pangit naman. Hindi ko alam kung nagkataon lang pero pagkatapos ng relasyon namin, nabaliw umano yung kuya niya. Nagkasakit ang tatay niya. Kasumpa-sumpa talaga siya sa totoo lang. Pinagkaisahan kasi nila akong pamilya. Sa ikalimang ex okay naman kami. Sweet siya pero tamad. Kahit anong push ko sa kanya, tamad talaga. Doon na rin ako sinusundan ng isang matanda na parang gurang. Nakaitim na damit. Natatakot talaga ako sa kanya kasi naaalala ko pa yung mukha niya. Pakiramdam ko noon, hindi ito pangkaraniwang tao. May nakainan kasi ako na karinderya na ewan ko kung anong halo nun pero nakakaamoy talaga ako ng buntis. Biglang bumango yung buntis sa akin, Sir Seth. Kahit na malansa pero para bang bangong-bango ako noon. Bago mag-pandemic ay nakalipad ako ng bansa sa Middle East. Nagkatulong ako. Magka-chat kami nitong huling ex ko. Hindi ko alam pero nabuksan ko yung Facebook niya. Isang beses, pinapa-advance niya ako sa amo ko ng 100,000 dahil sa pambayad daw ng sasakyan niya. Hanggat nakita ko yung FB niya na may kakitaan siyang babae. Biyuda o hiwalay sa asawang babaeng yon. Sa madaling salita ay niloko niya ako. Kinumpronta ko siya hanggang nabitawan ko siya ng salitang, gagapang ka ng parang ahas at mamamatay ka din. Naghirap, Sir Seth. Kahit na nakakapit sa matandang mayaman, bigla na lamang din itong namatay. Lagi itong pumapasok sa panaginip ko at humihingi ng tawad. Gusto niya na umalis sa madilim na lugar. Pero hindi ko siya pinapansin. Malaking tulong din sa akin si King. Lagi niya akong iniingatan kahit saan ako magpunta. Lagi niya akong binibigyan ng babala sa pamamagitan ng pagbibigay sa akin ng kutob. Hindi ko alam kung bulong niya o totoo. Ang huling pagtingin ko sa albularyo ang sabi nito, kasama na umano siya sa loob ng katawan ko. May dagdag pang 2 hanggang 3 diwending puti. Ayoko silang mawala, gawa ng nung sinubukan silang alisin sa sistema ko. Para akong lutang, walang maalala kinabukasan. Ayoko ng ganung pakiramdam. Mahirap. At isa pa, yung unang albularyo na nilapitan ko. Ayaw niya na daw ulit dahil binabalikan siya. Ang huling sinabi sa akin ni King bago kami di na magkita sa panaginip ko, ikaw na lang ang kulang sa buhay ko. Gusto ko po sanang magbahagi ng totoong karanasan ko. Nung buntis ako, 9 na taon na ang nakalipas. Nakakwentuhan ko yung classmate ko through Messenger. Kaklase ko siya sa test dati at may kwento din siya doon. Hindi naman ako judgmental, Sir Seth, pero meron mag-ama sa lugar namin. Napansin ko po talaga yung mag-ama na ito. Mag-ama gawa ng may kasama siyang batang lalaki. Nung una, akala ko ay sa dibdib ko nakatingin. Tapos nung hinuli ko ng tingin yon, literal na silang mag-ama ay nakatingin sa tiyan ko. Yung paa nila ay maputik. Bumaba kami sa jeep sa may Novaliches Bayan na terminal. Hindi ko malimutan nun. Habol ang tingin sa akin ng mag-ama kaya natakot talaga ako. At pagkatapos ng 3 araw, dun na nagsimula na parang may kumakalmot-kalmot sa bubong namin. At kasabay noon ay humihilab ang tiyan ko. Nangyayari yun tuwing bandang hapon. Bali sa kwarto po namin mag-asawa yon.
Ang style kasi ng kwarto namin ay may queen size bed, cabinet at computer. Yun lamang ang kasya tapos malaking bintana. Yung bintana ay walang kurtina. Bali ang kurtina ay nakaharang sa may kama para hindi po nahaharangan ng hangin. Sabi ng asawa ko, may napansin daw siyang babae na siguro nasa mahigit 20 taong gulang. Palaging nakatitig sa bintana. At tingin ng mister ko, ako ang tinitingnan. Take note, may kurtina yon so dapat hindi po niya ako makikita. Kaya nung muli itong makita ng asawa ko ay tinanong niya ang matanda. Nay, ano po yun? Sabi naman ng matanda. Kilala mo ba si ano? Puro ano na lamang ang sinabi niya dahil hindi niya umano matandaan ang pangalan. Sabi naman ng asawa ko ay hindi niya daw kilala. Ang isang nakapagtataka kasi, sa bungad ng kanto namin ay merong tindahan sa may bandang kaliwa. Sa kanan ay nasa salon. So dapat dun siya nagtanong, di ba? Kung hindi pa siya sinita ng mister ko. Bakit sa mister ko pa? At nakatitig pa talaga siya sa may kortina. Yun ang naranasan ko sa may Novaliches. Taong 2014 naman, sa may Mandawi sa Cebu. Nakakayang sabihin pero nagtanan po kasi kami ng boyfriend ko noon. Naasawa ko na ngayon. Kasal na rin po at may 2 anak. May trabaho siya doon kaya doon niya po ako dinala. Ang lugar po namin sa Cebu ay hindi ko nasasabihin. Liblib yun pero masasabi ko ay malapit ito sa IT Park. Bali yung kinuha namin na upa-upahan ay paloob pa po talaga siya sa may liblib. May mga bahay naman na tabi-tabi pa pero liblib po talagang dadaanan mo. Para bang yung main road ay tabi-tabi ang bahay pero yung looban ay liblib na. Bali sir, nakilala namin ang landlady. Nagtaka ako kasi wala po siyang kanal sa ilong. Natatandaan ko gawa ng gabi kami dumating noon kaya naglagay ako ng asin sa mga bintana. Para sigurado. Yung landlady na ito, napansin ko na hindi siya pumasok sa loob ng bahay. Dapat ay itutour niya kami sa paupahan pero nasa labas lamang siya. Mabait naman pero tahimik lang. Isang beses ay may sight ang asawa ko. Bali minsan 4 AM na siya nakakauwi. Isang gabi na wala siya, nahirapan talaga akong matulog. Hanggang sa habang nakahiga ako noon, nakarinig ako ng pagaspas. Mahina at mabagal lang talaga siya. Isipin niyo, pagaspas ng manok pero sobrang bagal at mahina. Siyempre natakot ako noon. Kinabukasan, nagsasampay ako ng kumot sa bandang gate. Nakita ko na may dumaan na buntis kaya sinabi ko sa sarili ko, kaya pala. Sumunod na karanasan, para sa akin ay ito ang pinaka-nakakatakot. Linggo yon, dun din sa lugar kung saan kami nangungupahan. Nag-isip kaming maglakad-lakad ng asawa ko. Mga 5:30 at 6 po yata yon, umaga. Habang naglalakad kami, ilang metro pa lamang ay may nakita kaming parang chapel na maliit. Walang krus o ribulto, kahit ano. Pero mukha po siyang chapel at puro grills lang. Alam mo sir, habang naglalakad kaming lahat ng mga tao sa loob ng chapel na yon, nakatingin sa amin. Mapabata man o matanda, babae o lalaki, nakatingin at walang kumikibo. As in nakasunod lamang ang tingin nila sa amin noon. Kaya sabi ko sa asawa ko, diretso lakad lang kami. Nakapunta kami sa labasan at nag-ice cream sa 7-Eleven. Napagkasunduan namin na malengke na dahil nasa labasan na rin kami. Yung papunta sa palengke noon ay siguro nasa kalahating oras na tricycle. Bali pagdating namin doon, as usual linggo, maraming tao.
Sabi ko sa asawa ko ay gusto ko magluto ng lumpiang sariwa pero hanap kami ng hanap. Hindi ko matandaan kung lettuce ba yun o tokwa. Basta kakahanap namin ay napadpad kami sa parang pinakadulo yata o kabilang side ng palengke. Hindi ko alam sir kung gaano karami ang tao sa bungad doon sa napuntahan namin. Pero bilang ko lang. Meron pa nga doong mataderong mahaba ang buhok na parang lagpas balikat at talagang malansa ang amoy. Habang nagtatadtad siya ng karne, nakatitig sa amin yon. Nakasunod ang mga mata niya. Tapos sa pagkakatanda ko, may lumapit sa akin na babae. Nagtanong kung anong hinahanap ko. Pagkasabi ko noon, sinabi niya sa amin na meron daw pala siya. Pinasunod niya kami sa tindahan nila na marami ng tao. Inulit ko yung tanong ko kung may tokwa. Tokwa pala hanap mo. Wala nun dito. Mahirap maghanap nun dito. Kinausap niya ako. Doon na sinabi ng asawa ko na huwag na daw maglumpiang sariwa. Doon ko napag-alaman na sinundan kami ni ate para ilayo doon sa hindi magandang pwedeng mangyari sa may dulo ng palengke na yon. Gawa ng isipin nyo naman, sumunod pa para sabihin na meron siyang tinda na hinahanap kong tokwa pero wala pala. Pagdating namin sa tindahan nila,